Sa gitna ng maginaw na hapon sa Maynila, ang langit ay tila nagbabadya ng ulan. Ang lumang gusali ng opisina kung saan nagtatrabaho si Noel ay nakatayo sa tabi ng isang masikip na kalsada. Ang mga pader nito'y may mga bitak na tila nagsasalaysay ng mga tao ng pagkaluma. Sa loob, ang ilaw mula sa fluorescent ay kumikislap at ang amoy ng papel na inaamag ay humahalo sa malamig na hangin. Si Noel, isang tahimik at introverted na binata, ay nakaupo sa kanyang cubicle sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mesa ay puno ng mga dokumentong hindi pa natatapos. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Tila may iniisip na malalim. Sa loob ng puso niya may bigat na hindi maipaliwanag, isang lihim na kinikimkim niya mula pagkabata. Nakikita niya ang kamatayan, hindi sa anyo ng mga multo, kundi sa eksaktong paraan at oras kung paano ito darating sa sinumang makikilala niya. Ang unang beses na nangyari ito ay noong siya'y 10 taong gulang. Nakita niya ang kanyang guro na si Ma'am Lita sa kanilang silid-aralan. Sa kanyang isipan dumaan ang isang imahe. Si Ma'am Lita, nakahandusay sa lupa, may dugo sa noo, at isang piraso ng bubong ang nakapatong sa kanyang katawan. 2 linggo ang lumipas, tumama ang lindol sa kanilang lugar at ang eksaktong pangyayari ay naganap. Mula noon, naging sumpa na sa kanya ang kakayahang ito. Hindi niya alam kung paano o bakit, ngunit ang bawat tao na kanyang makikilala ay nagiging biktima ng kanyang paningin. Ngayon, sa edad na 28, si Noel ay namumuhay ng may layuning umiwas sa pakikisalamuha. Mas pinipili niyang manatili sa kanyang cubicle malayo sa mata ng iba. Ngunit ang mundo ay tila may ibang plano. Sa araw na iyon, habang siya'y nagtatangkang mag-focus sa kanyang trabaho, pumasok ang isang babae sa kanilang opisina. Si Sophia, ang bagong guro na itinalaga upang magturo ng soft skills sa mga empleyado. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng init sa malamig na espasyo ng gusali. "Mabuhay, ako si Sophia." Bati niya yun sa lahat. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa paligid. Ang kanyang boses ay may lambing ngunit malalim ang tono. Parang ang bawat salita ay may kasamang karanasan. Si Noel, na nagtatangkang umiwas ng tingin, ay napilitang makipagkamay sa kanya. Sa sandaling iyon, dumaan ang isang imahe sa kanyang isipan. Si Sophia nakahiga sa isang stretcher. Ang kanyang katawan ay basag-basag at ang paligid niya ay puno ng sirena ng ambulansya. Biglang bumitaw si Noel sa kamay ni Sophia. Ang malamig na pawis ay bumalot sa kanyang noo. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Sophia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Oo. Pasensya na, medyo pagod lang," sagot ni Noel, pilit na ngumiti. Ngunit sa loob niya, ang takot ay nagsisimulang kumalat. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ang imahe ng kamatayan ni Sophia ay mas malinaw, mas malapit, kaysa sa iba pang nakita niya. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok, at ang malamig na hangin sa opisina ay tila naging mas mabigat. Sa sumunod na mga araw, pilit na iniwasan ni Noel si Sophia, ngunit ang babae ay mapagkalinga at mahilig makipag-usap, kaya't hindi niya maiwasan ang mga pagkakataong magkasalubong sila. Sa tuwing nakikipag-usap si Sophia, hindi maialis ni Noel ang kanyang tingin sa babae. Hindi dahil sa kagandahan nito, kundi dahil sa bigat ng kanyang alam. Paano niya sasabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang nakikita? Paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung lalo lang siyang magmukhang kakaiba? Isang hapon, habang nag-aayos si Noel ng mga dokumento sa filing cabinet, biglang pumasok si Sophia at tumabi sa kanya. "Alam mo, Noel, napansin kong medyo tahimik ka. May problema ka ba? Baka makatulong ako naman, no?" sabi ni Sophia habang nakatingin sa kanya ng may sinseridad. Tumitig si Noel sa babae.
Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Dapat ba niyang sabihin? Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, nagsalita ulit si Sophia. Alam mo, minsan kailangan nating harapin ang mga takot natin. Ang buhay ay hindi palaging madali, pero hindi rin ito palaging mahirap. May balanse. Ang mahalaga, huwag kang matakot sa kung ano ang hindi mo kontrolado. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Noel. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang simpleng mga salita ni Sophia ay nagdala ng kaunting liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ngunit habang ang usapan nila'y nagiging mas malalim, ang imahe ng kamatayan ni Sophia ay bumalik sa kanyang isipan, mas malinaw kaysa dati. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Noel na hindi niya kayang manahimik. Ngunit ang tanong ay, paano niya sisimulan? Sa labas ng bintana, ang ulan ay biglang bumuhos. Ang tunog nito'y parang mga bulong ng kalungkutan. Ang ilaw sa opisina ay kumikislap. Tila sumasalamin sa kaguluhan sa isip ni Noel. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang balat. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay mas malamig, mas mabigat. Tumingin siya kay Sophia na abala sa pag-aayos ng mga papel sa mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Ngunit sa isipan ni Noel, ang imahe ng kanyang kamatayan ay nagtatago sa likod ng bawat ngiti. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Noel ang isang bagay na hindi niya pa nararamdaman noon. Isang matinding pangangailangan na kumilos. Ngunit paano? Sa isang lumang gusali sa Maynila, ang tunog ng mga lumang makinilya ay tila musika ng nakaraan. Madilim ang paligid sa opisina ni Noel kahit pahapon na. Ang mga bintana ay natatakpan ng alikabok at ang liwanag mula sa labas ay dumaraan lamang sa makitid na siwang. Amoy ng lumang papel ang bumabalot sa hangin, kasabay ng malamig na dampi ang hangin na parang may dalang babala. Si Noel, isang tahimik at introverted na empleyado, ay nakaupo sa kanyang desk, nakatingin sa blankong papel sa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, hindi dahil sa trabaho kundi dahil sa bigat ng kanyang kakayahan. Hindi niya kailanman ginusto ang kakayahang ito, ang makita ang eksaktong oras at paraan ng kamatayan ng bawat taong makikilala niya. Parang sumpa ito na hindi niya matakasan. Biglang bumukas ang pinto ng opisina niya at pumasok si Sophia, ang bagong guro na nakatalaga sa training ng mga empleyado. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng kakaibang liwanag sa madilim na espasyo. Sa kabila ng kanyang edad, may kakaibang lakas at init ang kanyang aura. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng awtoridad na parang kaya niyang patahanin ang pinakamalakas na bagyo sa mundo. Magandang hapon na Noel, bati ni Sophia habang inaayos ang ilang papel sa kanyang desk. Napatingin si Noel sa kanya at sa isang iglap, dumaan ang eksena ng kamatayan ni Sophia sa kanyang isip. Isang aksidente sa daan, isang truck na nawalan ng preno. Ang oras, 7:45 ng gabi sa loob ng 3 araw. Napayuko si Noel, pilit na iniiwas ang tingin kay Sophia. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang sabihin. Ngunit paano kung may magagawa siya para maiwasan ito? Ang tanong na ito ang bumabagabag sa kanya. Parang isang tinik na nakabaon sa kanyang dibdib. Habang nag-uusap sina Sophia at ang iba pang empleyado, napansin niya ang lalim ng katahimikan ni Noel. Lumapit siya sa kanya. Dala ang isang tasa ng kape. Mukhang masyado kang abala, Noel. Gusto mo bang magpahinga sandali? Tanong ni Sophia. Ang kanyang mga mata ay puno ng malasakit. Hindi agad nakasagot si Noel. Pakiramdam niya ay bumibigat ang kanyang dibdib sa bawat segundo. Wala po ma'am, ayos lang ako. Sagot niya, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi sumuko si Sophia. Alam mo Noel, minsan mahirap magpakatatag, pero mas mahirap kapag mag-isa ka. Kung may bumabagabag sa'yo, huwag kang matakot na magsalita.
Ang mga salitang iyon ay parang palaso sa puso ni Noel. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang tiwala siyang nararamdaman kay Sophia. Ngunit paano niya sasabihin ang isang bagay na tila wala namang maniniwala? Paano niya ipapaliwanag ang nakikita niya? Sa gabing iyon, hindi makatulog si Noel. Ang imahe ng aksidente ni Sophia ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Sa bawat oras na dumaan, ang tunog ng hangin sa labas ng kanyang bintana ay tila bumubulong sa kanya. Gawin mo ang tama. Kinabukasan, nagkaroon ng pagkakataon si Noel na makausap si Sophia ng masinsinan. Sa isang tahimik na sulok ng opisina, habang ang iba ay abala sa kani-kanilang trabaho, lumapit siya sa guro. Hindi niya alam kung paano sisimulan, pero alam niyang hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. Ma'am Sophia, simula ni Noel, ang kanyang boses ay nanginginig. May sasabihin po ako sa inyo, pero baka hindi kayo maniwala. Nagtaas ng kilay si Sophia, ngunit nanatiling kalmado. Ano iyon, Noel? Tumitig si Noel sa kanya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng nanganay ng kanyang katotohanan. May nakikita po ako tungkol sa mga tao, tungkol sa kanilang kamatayan. At nakita ko po ang sa inyo. Napalunok si Sophia, ngunit hindi siya agad nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila bumalot sa buong opisina. Ang tunog ng makinilya sa background ay bumagal, halos hindi maririnig. Ang malamig na hangin ay dumampi sa balat ni Noel, na parang pinapaalala sa kanya ang bigat ng kanyang mga salita. At ano ang nakita mo, Noel? Tanong ni Sophia. Ang kanyang boses ay puno ng tapang, ngunit may halong takot na hindi niya maitatago. Hindi agad nakasagot si Noel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang dibdib ay parang sasabog. Ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Sa loob ng lumang gusali ng opisina, ang mga ilaw ay tila laging nanginginig, nagbibigay ng pakiramdam na ang lugar ay punong-puno ng mga lihim na hindi kailanman nasasabi. Si Noel, isang tahimik na empleyado, ay nakaupo sa kanyang cubicle, ang kanyang mga mata nakatuon sa monitor, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay sa kung saan. Sa bawat tao na dumadaan sa kanyang harapan, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kakayahan. Ang kakayahang makita ang eksaktong oras at paraan ng kamatayan ng bawat isa. Kanina lamang nakita niya ang isang kasamang empleyado, si Mark, na nakangiti habang may hawak na tasa ng kape. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang imahe. Isang aksidente sa kalsada, isang sasakyan na bumangga at ang tunog ng sirena na huli na para sa pagligtas. Napapikit siya, pilit na tinatanggal ang imahe. Ngunit ang mga eksena ay tila nakaukit sa kanyang utak, mga larawan ng kamatayan na hindi niya maitataboy. Sa kanyang pag-iwas, hindi niya napansin ang paglapit ni Sophia, ang guro ng kumpanya na madalas nagbibigay ng mga seminar tungkol sa mental health. Noel, okay ka lang ba? Tanong nito, ang boses malambing, ngunit puno ng pagmamalasakit. Nagulat si Noel, ngunit agad niyang inayos ang kanyang sarili. Oo, maayos lang, sagot niya, pilit na nangumingiti. Ngunit sa sandaling tumingin siya sa mga mata ni Sophia, tumama ang panibagong imahe. Isang aksidente sa hagdan, ang kanyang ulo tumama sa matigas na sahig, at ang pagkalat ng dugo. Ang eksena ay mabilis, ngunit malinaw, at ang kanyang dibdib ay tila piniga ng takot. Hindi mo mukhang maayos, sabi ni Sophia, habang inilapag ang isang tasa ng tsaa sa mesa ni Noel. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Tumango si Noel, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Sophia. Paano niya sasabihin? Paano niya ipapaliwanag ang bagay na hindi niya kayang kontrolin? Hindi niya alam kung ang pagsasabi ay makakabuti o magdadala lamang ng takot sa babae.
Ang kanyang isipan ay puno ng tanong, ngunit ang kanyang bibig ay nanatiling tahimik. Pagkalipas ng ilang oras, habang ang opisina ay unti-unting nagiging tahimik, si Sophia ay lumapit muli. Alam mo, Noel, minsan ang takot sa hindi natin alam ay mas malala kaysa sa mismong katotohanan, sabi nito habang naupo sa tabi niya. May mga bagay na hindi natin kontrolado pero hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Noel, ngunit hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman niya ang init ng pakikisalamuhan ni Sophia, isang uri ng liwanag sa madilim niyang mundo. Ngunit ang imahe ng kamatayan ni Sophia ay hindi nawawala. Sa kanyang panaginip noong gabi, nakita niya ang eksaktong detalye. Ang pagapak ni Sophia sa sirang bahagi ng hagdan, ang kanyang pagbagsak, at ang katahimikan pagkatapos. Ang panaginip ay nag-iwan ng pakiramdam na tila totoo, na parang babala na hindi niya maaaring baliwalain. Kinabukasan, hindi mapakali si Noel. Nang makita niya si Sophia na papunta sa hagdan, halos hindi siya makahinga. Sophia! Tawag niya, ang kanyang boses nanginginig. Sandali! Gumaling si Sophia, ang kanyang mukha nagtataka. Oh, Noel, anong problema? Habang lumalapit si Noel, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanilang paligid. Ang kanyang dibdib ay puno ng bigat, ngunit sa wakas binitiwan niya ang mga salitang matagal niyang kinikimkim. Wala kang dapat apakan sa sirang bahagi ng hagdan. Mag-ingat ka, Sophia. Ang mga mata ni Sophia ay kumurap, tila nag-iisip. Sirang bahagi. Noel, paano mo nalaman? Hindi makasagot si Noel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang bibig ay tila natuyo. Ngunit sa likod ng kanyang takot, naramdaman niya ang isang kakaibang damdamin, pag-asa. Maaaring hindi niya kayang baguhin ang lahat, ngunit marahil may magagawa siyang mabuti sa pagkakataong ito. Sa likod ng kanilang pag-uusap, ang hangin ay tila mas malamig at ang mga anino sa gusali ay tila mas malalim. Ngunit sa kabila ng dilim, may liwanag sa mga mata ni Sophia, isang liwanag na nagbigay kay Noel ng lakas na harapin ang kanyang takot. Sa lumang gusali ng opisina sa Maynila, ang hapon ay tila naglalakad ng mabagal. Ang kalangitan ay madilim, puno ng mga ulap na parang nakabitin na mga anino sa ibabaw ng lungsod. Sa loob ng gusali, ang ilaw mula sa mga fluorescent lamp ay naglalaban sa dilim, ngunit hindi nito lubos na napupunan ang kawalan ng liwanag. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay humahalo sa malamig na hangin na dumadampi sa balat ni Noel habang tahimik siyang nakaupo sa kanyang cubicle. Si Noel Ronquito ay isang introverted na empleyado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa monitor, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga alaala ng mga mukha, mga taong dumaan sa kanyang buhay at ang mga kamatayang nakita niya sa kanila. Ang kakayahang ito ay tulad ng isang sumpa na hindi niya maalis. Kapag tumingin siya sa mga mata ng isang tao, ang eksaktong oras at paraan ng kanilang kamatayan ay naglalaro sa kanyang isipan. Parang isang pelikulang ayaw niyang panoorin. Kaya't sa bawat araw, mas pinipili niyang umiwas, mas pinipili niyang mag-isa. Ngunit ang pag-iwas ay hindi palaging madali. Sa araw na iyon, biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Sophia, ang 40 anyos na guro na nag-aalok ng seminar tungkol sa mental health sa mga empleyado ng gusali. Ang kanyang presensya ay parang liwanag sa madilim na espasyo. Ang kanyang boses ay kalmado, puno ng sigla, habang binabati ang lahat. Hindi maiiwasan ni Noel na mapatingin sa kanya. Pagtingin niya, ang kanyang puso ay bumigat. Sa loob ng isang iglap, nakita niya ang kamatayan ni Sophia, isang aksidente sa kalsada.
3 araw mula ngayon. Ang imahe ay napakalinaw, napakabrutal. Pinilit ni Noel na ibaling ang tingin, ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng takot. Dapat ba niyang sabihin? Dapat ba niyang ipaalam kay Sophia ang kanyang nakita? O mananatili siyang tahimik tulad ng palagi niyang ginagawa? Habang nagtatapos ang seminar, nagkaroon ng pagkakataon si Sophia na makausap si Noel. Napansin niya ang tahimik na lalaki na halos hindi tumingin sa kanya. Noel, tama ba? Kanina pa kita napapansin. Mukhang marami kang iniisip, sabi ni Sophia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango si Noel ngunit hindi siya nagsalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng pakikisalamuha. Ngunit kasabay nito, ang bigat ng kanyang nakikita ay lalong bumibigat. Alam mo, patuloy ni Sophia, lahat tayo may takot. Lahat tayo may mga tanong tungkol sa buhay. Pero minsan, ang sagot ay nasa pagtanggap. Ang takot ay hindi laging masama. Minsan, ito ang nagtutulak sa atin para mas pahalagahan ang oras na meron tayo. Ang samakong itenduan ng mga salitang iyon ay tumama kay Noel. Ngunit hindi niya magawang ngumiti o magpasalamat. Sa halip, tumingin siya kay Sophia sa kanyang mga mata na puno ng kabaitan. At sa likod ng kabaitang iyon, nadanang imahe ng kanyang kamatayan ay muling lumitaw. Ang pagbangga ng bus, ang mga sirena, ang dugo. Salamat, sabi niya ng mahina, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi alam ni Sophia kung bakit, ngunit ngumiti pa rin siya. Habang lumalabas si Sophia sa gusali, nanatiling nakaupo si Noel tahimik na nakatingin sa kanyang mesa. Sa loob ng kanyang isipan, ang tanong ay paulit-ulit. Kaya ba niyang baguhin ang kapalaran? Kaya ba niyang pigilan ang kamatayan? Ngunit kung gagawin niya iyon, ano ang magiging kapalit? Sa labas, ang hangin ay lalong lumamig at ang mga anino ay tila gumalaw sa kahabaan ng kalsada. Ang oras ay unti-unting nauubos at si Noel ay nananatiling nakulong sa pagitan ng takot at pag-asa. Ang langit sa Maynila ay tila nalulukuban ng malalalim na ulap. Ang hapon ay malamig, mas malamig kaysa sa inaasahan para sa panahon ng taglamig. Sa loob ng lumang gusali ng opisina, si Noel ay nakaupo sa kanyang lamesa. Ang mga mata nakatutuon sa monitor, ngunit ang isip ay naglalakbay sa kung saan. Sa mga sulok ng kanyang paningin, ang mga anino ng mga tao sa paligid niya ay palaging may kasamang kakaibang imahe. Mga eksena ng kamatayan na tila isang pelikulang tumatakbo sa likod ng kanyang utak. Hindi niya ito kayang pigilan kahit paanong pilit niyang iwaksi. Sa kabila ng kanyang pagiging introverted, napansin niya ang paglapit ni Sophia, ang guro, na madalas pumunta sa opisina para magturo ng seminar sa mga empleyado. Mapagkalinga ang mukha nito, laging may ngiti kahit pa ang mga mata nito ay may bahagyang lungkot na tila hindi maipaliwanag. Noel, tawag nito. Ang boses niya ay malambing ngunit may bigat. Pwede bang magpatulong sa pagprint ng mga materyales para sa seminar? Tumango si Noel, hindi tumitingin ng diretso sa babae. Ngunit nang dumaan si Sophia sa tabi niya, napansin niya ang anino nito at ang imahe ng isang aksidente. Isang sasakyan, mabilis na bumangga, ang katawan ni Sophia ay nakahandusay sa kalsada. Ang oras ng kamatayan, 3 araw mula ngayon, 5:00 ng hapon. Napalunok si Noel, ang malamig na hangin sa opisina ay tila lumubog sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano sasabihin ito. Paano mo ba sasabihin sa isang tao na mamamatay siya? Sa sumunod na araw, muling nag-cruise ang landas nila ni Sophia sa pantry. Nag-uusap ito, kasama ang isa pang empleyado tungkol sa seminar na magaganap. Si Noel, bagamat pilit na umiiwas, ay hindi mapigilang tumingin. Ang imahe ng aksidente ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Sa wakas, nang mag-isa si Sophia, nilapitan niya ito. Ang mga kamay niya'y nanginginig.
Ma'am Sophia, bungad niya. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Pwede ba kitang makausap? Nagulat si Sophia ngunit ngumiti ito. Oo naman, Noel. Ano iyon? Hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang mga salita ay tila nakakulong sa kanyang lalamunan. Sa huli, ang lumabas sa bibig niya ay, May, nararamdaman akong hindi maganda tungkol sa inyo. Nagtaas ng kilay si Sophia, ngunit hindi ito nagmukhang nagduda. Sa halip, tumingin ito ng malalim kay Noel, tila binabasa ang kanyang muka. Ano ang ibig mong sabihin? Nagpakawala si Noel ng malalim na hininga. May mangyayaring masama sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko nalaman pero 3 araw mula ngayon mag-ingat po kayo. Tahimik si Sophia, ang mukha nito ay nag-iba. Hindi galit, hindi rin takot, kundi pag-usisa. Noel, bakit mo ito sinasabi? Paano mo nalaman? Napilitan si Noel na ikwento ang kanyang kakayahan, ang sumpang hindi niya maunawaan. Habang nagsasalita, ang boses niya ay nanginginig, ang malamig na hangin sa paligid nila ay tila mas dumilim. Sa huli, sinabi niya ang eksaktong oras ng aksidente. Hindi ko alam kung paano ito maiiwasan, dagdag niya. Pero gusto kong subukan. Ayokong may mangyaring masama sa inyo. Yan tumango si Sophia bagamat halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito tumalikod. Sa halip, hinawakan nito ang braso ni Noel. Mahigpit, ngunit mahinahon. Noel, sabi nito, salamat sa babala. Hindi ko alam kung paano kita paniniwalaan pero may dahilan kung bakit mo ito sinabi. Siguro, kailangan kong mag-ingat. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Noel ng bahagyang ginhawa. Ngunit alam niya na hindi iyon sapat. Sa kanyang isipan ang imahe ng aksidente ay nananatili. Mas malinaw, mas malapit. At sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang bigat ng sariling kamatayan na bigla niyang nakita sa isang sulyap sa salamin ng pantry. Sa isang lumang gusali ng opisina sa Maynila, tahimik na nakaupo si Noel sa kanyang cubicle, nakatitig sa monitor na tila walang direksyon ang iniisip. Sa labas ng bintana, ang madilim na ulap ay nagkukumpol, ang malamig na hangin ay bumubulong sa pagitan ng mga basag-basag na salamin. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng hangin, parang may gumagapang sa kanyang dibdib. Bumibigat ang bawat segundo. Sa gilid ng kanyang paningin, pumasok si Sophia, ang guro na madalas bumisita sa opisina para sa mga seminar. May kakaibang init sa kanyang presensya, kahit pa malamig ang paligid. Ang kanyang ngiti ay tila nagsisilbing liwanag sa madilim na gusali. Ngunit para kay Noel, ang bawat tao ay may kasamang anino. Isang aninong siya lang ang nakakakita. Ang aninoong iyon ay ang eksaktong oras at paraan ng kanilang kamatayan. Magandang hapon, Noel, bati ni Sophia habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa ng receptionist. Mukhang tahimik dito ngayon. Tumango si Noel, pilit na inaayos ang kanyang ekspresyon upang hindi mahalata ang bigat ng kanyang iniisip. Ngunit sa loob niya, ang anino ni Sophia ay naglalaro na sa kanyang isipan. Sa kanyang panaginip kagabi, nakita niya ang eksaktong eksena. Si Sophia nakatayo sa gitna ng kalsada, isang mabilis na sasakyang hindi niya naiwasan. Ang oras, 2:00 ng hapon, ang araw, 3 araw mula ngayon. May seminar ka ba ulit, Ma'am Sophia? Tanong ni Noel, pilit na binabasag ang katahimikan. Ang boses niya ay tila may bahid ng kaba, kahit pa sinusubukan niyang ay itago ito. Oo, tungkol sa mental health, sagot ni Sophia habang inaayos ang mga papel sa kanyang bag. Napakahalaga nito lalo na sa panahon ngayon. Tumango si Noel, ngunit ang kanyang isip ay hindi nakatuon sa sinasabi ni Sophia. Sa halip, naglalaro ang tanong sa kanyang utak.
Sasabihin ba niya kay Sofia ang nakita niya? Paano kung hindi siya paniwalaan? O mas masahol pa, paano kung paniwalaan siya at magdulot ito ng takot sa babae? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Sofia ang tila kawalan ng sigla sa mga mata ni Noel. "Okey ka lang ba, Noel?" Tanong niya may halong pag-aalala. "Mukhang mabigat ang iniisip mo." Nag-aatubili si Noel, ngunit sa wakas ay nagtanong siya, "Ma'am Sofia, natatakot ka ba sa kamatayan?" Napakunot noo si Sofia, ngunit hindi siya umatras sa tanong. "Hindi ko masasabing hindi ako natatakot," sagot niya. "Pero sa tingin ko ang kamatayan ay bahagi ng buhay. Ang mahalaga, paano natin ginugugol ang oras natin habang nandito pa tayo." Ang sagot ni Sofia ay tumama kay Noel ng malalim. Sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niya ang kakaibang init sa mga salita ng guro. Ngunit ang init na iyon ay hindi sapat upang palitan ang malamig na bigat ng kanyang kakayahan. Habang nag-uusap sila, narinig ni Noel ang mahihinang tunog ng hangin sa labas. Tila bumubulong ang hangin sa kanya at sa bawat pagbulong, nararamdaman niya ang paglapit ng oras. Alam niya na sa loob ng 3 araw, ang buhay ni Sophia ay magwawakas at siya ang may kapangyarihang gumawa ng pagbabago. Ngunit paano niya sasabihin sa isang tao na ang kanilang oras ay malapit ng matapos? At kung gagawin niya, paano kung hindi niya maiiwasan ang kapalaran kahit paanong gawin niya? Sa bawat segundo, ang tanong ay lalong bumibigat. Ang malamig na hangin sa opisina ay tila dumadampi sa kanyang balat na parang paalala ng kanyang responsibilidad. Sa huling sandali ng kanilang pag-uusap, ngumiti si Sophia at tinapik ang balikat ni Noel. "Alam mo, Noel, minsan ang pinakamabigat na takot natin ay ang hindi natin maunawaan. Pero huwag kang mag-alala. Darating ang panahon na makikita mo ang sagot." Ang mga salitang iyon ay tumimo kay Noel. Ngunit sa halip na maibsan ang kanyang takot, lalong lumalim ang tensyon sa kanyang dibdib. Dahil alam niya, ang sagot pa ay darating, ngunit kasabay nito ay ang hindi maiiwasang katotohanan. Sa lumang gusali ng opisina sa Maynila, kung saan ang mga dingding ay tila puno ng alingas-ngas ng nakaraan, naroon si Noel nakaupo sa kanyang lamesa. Ang ilaw mula sa fluorescent lamp ay malabo. Nag-iiwan ng madilim na mga sulok sa bawat kwarto. Sa labas ng bintana, ang langit ay kulay abo, parang may nagbabantang bagyo. Sa kabila ng malamig na hangin na pumapasok mula sa basag na salamin, nararamdaman ni Noel ang bigat ng init sa kanyang dibdib. Hindi mula sa panahon, kundi mula sa kanyang kakayahan. Sa tuwing makakakita si Noel ng tao, hindi niya maiiwasang makita ang eksaktong oras at paraan ng kanilang kamatayan. Sa simula, sinubukan niyang huwag tumingin sa mga mata ng iba, pero hindi iyon laging posible. Sa bawat pagtingin, ang mga imahe ng kamatayan ay parang pelikula sa kanyang isipan, malinaw, detalyado, hindi maitatanggi. Isang hapon, habang pinagtutuunan niya ng pansin ang mga papeles sa kanyang mesa, biglang pumasok si Sofia, ang bagong guro na nakatalaga sa training ng mga empleyado. Ang kanyang presensya ay tila liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang boses ay malambing at ang kanyang ngiti ay may kakaibang init na tila kayang tunawin ang lamig ng paligid. Subalit, nang magtagpo ang kanilang mga mata, dumaloy sa isip ni Noel ang imahe ng kanyang kamatayan. Isang sasakyan, mabilis ang takbo, isang banggaan sa kanto ng abenida sa loob ng 2 linggo. Naputol ang pag-iisip ni Noel nang magsalita si Sofia. "Noel, tama ba? Ikaw ang makakatulong sa akin para maayos ang mga dokumento para sa training." Tumango si Noel, ngunit hindi niya magawang magsalita. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng hindi nakikitang kamay. Habang nagtutulungan sila sa trabaho,
Hindi maalis ni Noel ang kanyang paningin kay Sophia. Ang bawat galaw nito, ang bawat ngiti, ay tila mas nagiging mahalaga sa kanya dahil alam niyang may hangganan ito. Sa kabila ng kanyang pag-iwas sa pakikisalamuha, hindi niya mapigil ang sarili. Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isip. Dapat bang sabihin niya kay Sophia ang tungkol sa kanyang nakikita? Dapat ba niyang subukang iligtas siya? Parang ang tahimik mo, Noel, ani Sophia habang inaayos ang mga papel. Masyado bang nakakapagod ang trabaho? Umiling si Noel. Hindi, maayos lang po ako. Ngunit hindi maitatago ni Sophia ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam mo, minsan ang tahimik ay hindi palaging maayos. Kung may bumabagabag sa'yo, huwag kang matakot magsabi. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Noel. Hindi niya alam kung sinasabi iyon ni Sophia ng walang mali siya o may kutob ito tungkol sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagkabalisa, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa sa presensya ni Sophia. Parang kahit may madilim na mga imahe sa kanyang isip, may liwanag na nagmumula sa kanya. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Noel. Ang imahe ng sasakyan, ang banggaan, ang eksaktong oras, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa dilim ng kanyang kwarto, naririnig niya ang mahinang tunog ng hangin sa labas, parang bumubulong sa kanya. Sa bawat paghinga ramdam niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Hindi niya alam kung paano gagawin ang susunod na hakbang. Kung sasabihin niya kay Sophia ang tungkol sa kanyang nakikita, maaaring isipin nitong baliw siya. Ngunit kung mananatili siyang tahimik, paano kung tama ang kanyang nakita? Paano kung ang 2 linggo ay lumipas ng walang babala? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Noel ang isang baga. Hindi pa rin makapaniwala si Noel sa kakaibang kakayahang iyon. Isang sumpa. Sa tingin niya, sa tuwing makakasalubong siya ng tao, tila may dumadaos-dos na pelikula sa kanyang isipan. Ang eksaktong oras, lugar, at paraan ng kanilang kamatayan. Minsan mabilis lang na eksena, ngunit madalas parang mabagal na bangungot. Kaya iniwasan na niyang makihalubilo. Mas mabuti na ang mag-isa kaysa harapin ang bigat ng kaalaman. Sa hapon na iyon, nasa opisina si Noel, nakaupo sa kanyang mesa sa isang sulok. Ang mga bintana ng gusali ay madilim, pinupuno ng ulap ang kalangitan sa labas. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay palaging naroroon, parang isang multong hindi umaalis. Sa bawat click ng keyboard, nararamdaman niya ang bigat ng bawat segundo, ang kaba na baka may pumasok sa kwarto at makita niya na naman ang kanilang katapusan. Biglang bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok, may dalang mga papel at isang tasa ng kape. Si Sophia, ang guro sa training department, nakilala sa pagiging masayahin at mapagkalinga. Hindi niya madalas kausapin si Noel. Hindi naman ito madalas sumasagot. Pero sa araw na iyon, tila may dahilan ng kanyang paglapit. Noel, kamusta? Alam kong bihira kang sumama sa mga meeting, pero baka pwede kang tumulong sa bagong batch ng trainees. Alam kong magaling ka sa trabaho mo, sabi ni Sophia, may ngiti sa labi. Ang kanyang boses ay malumanay, tila isang ina na nag-aalok ng tulong. Nag-aalangan si Noel. Hindi siya tumingin diretso sa mga mata ni Sophia. Takot na baka mamakita niya ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Ngunit bago pa siya makatanggi, naramdaman niya ang biglang pagpasok ng imahe sa kanyang isipan. Isang madilim na kalsada. Si Sophia naglalakad pa uwi, may dalang bag. Biglang may humarurot na sasakyan, hindi niya napansin. Ang oras, 9:00 ng gabi. Ang eksena ay masyadong malinaw, masyadong malapit.
Isang malamig na pawis ang bumalot sa noo ni Noel. Hindi niya ito kayang tingnan, ngunit hindi rin niya ito kayang balewalain. Ah, Sofia, salamat sa paglapit. Pero may gusto akong itanong. Sabi niya, pinilit ang sarili na maging kalmado. May oras ka ba mamaya? Parang may kailangan akong sabihin. Nagulat si Sophia, ngunit ngumiti pa rin. Oo naman, Noel. Anong meron? Hindi agad nakasagot si Noel. Ang bigat ng kanyang dibdib ay parang dinadagan siya. Kung sasabihin niya ang nakita, may pagkakataon bang maiiwasan iyon? O baka naman, mas lalo lang niyang mapapabilis ang kapalaran ni Sophia. Ang tanong ay nagsimula nang gumapang sa kanyang isip. Bumubulungan na parang malamig na hangin sa labas. Nang maghiwalay sila, hindi mapakali si Noel. Ang kanyang isip ay naglalaro ng mga posibilidad. Kung sasabihin niya kay Sophia ang tungkol sa aksidente, magbabago ba ang takbo ng lahat? O baka naman hindi niya dapat pakialaman ang kapalaran ng iiba? Sa tuwing iniisip niya ito, nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila dumadampi sa kanyang puso. Pinapaalala kung gaano kahirap ang kanyang kakayahan. Sa gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang apartment, muling dumaan sa kanyang isip ang eksena. Hindi niya alam kung dapat bang magtiwala sa sarili. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang oras ay tumatakbo. Ang 9:00 ay palapit na at si Sophia ay walang kaalam-alam. Pagtingin niya sa orasan, 8:30 na. Ang bawat segundo ay parang tumutusok sa kanya. Sa ilalim ng madilim na langit, naririnig niya ang bulong ng hangin sa labas. Parang may mga boses na tumatawag sa kanya. Ang bigat ng desisyon ay nasa balikat niya at wala siyang ideya kung tama ba ang kanyang gagawin. Nang tumayo siya upang magdesisyon, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila yumakap sa kanya, parang babala. Hindi niya alam kung ito ba ay hudyat ng pag-asa o ng mas malalim na takot. Sa isang lumang gusali ng opisina sa Maynila, tahimik na nakaupo si Noel sa kanyang mesa. Ang liwanag ng hapon ay pilit na nakapasok sa makipot na bintana, ngunit hindi nito maitaboy ang madilim na pakiramdam na bumabalot sa kanya. Sa kabila ng malamig na hangin na pumapasok mula sa sirang bentilador sa gilid, pakiramdam ni Noel ay parang may mas mabigat pang dumadampi sa kanyang balat lang. Isang bigat na hindi niya maalis. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa monitor ng computer, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Sa bawat pag-ikot ng kanyang upuan, bumabalik sa kanya ang alaala ng mga mukha ng mga taong nakilala niya. Sila ang mga mukha na hindi niya makalimutan. Mga mukha na palaging may kasamang imahe ng kamatayan. Ang kakayahang ito na tila isang sumpa ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw. Hindi niya alam kung paano ito nagsimula, ngunit alam niyang hindi ito titigil. Isang araw, sa gitna ng kanyang pananadali ang pag-iwas sa trabaho, narinig niya ang malumanay na boses ni Sophia, ang guro sa kabilang departamento na madalas niyang nakikita sa pantry. Napansin niya ang kanyang paglapit, dala ang isang tasa ng kape. Noel, mukhang kailangan mo ng pahinga, sabi nito. May ngiti sa kanyang labi. Hindi alam ni Noel kung paano sasagot. Tahimik siyang tumango. Ngunit sa pagtingin niya kay Sophia, nakita niya ang imahe ng isang aksidente. Isang sasakyan, isang madilim na kalsada, at ang orasan na tumutok sa 10:00 ng gabi. Ang kanyang dibdib ay biglang bumigat at ang malamig na hangin ay tila naging mas malamig pa. Okay ka lang ba? Tanong ni Sophia, bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Oh, maayos lang ako, Dana, sagot ni Noel. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Ang imahe ay nananatili sa kanyang isip. Malinaw na malinaw, parang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas. Sa mga sumunod na araw, hindi maiwasan ni Noel na
pag-isipan ang nakita niya. Dapat bang sabihin niya kay Sophia? Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung mas lalo lang niyang ikagulo ang buhay nito? Ngunit paano kung totoo ang lahat ng nakita niya at may pagkakataon siyang baguhin ang kapalaran? Sa hapon ng taglamig na iyon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na kausapin si Sophia. Nagtagpo sila sa pantry kung saan amoy ng lumang kahoy at kape ang bumalot sa lugar. Ang tunog ng mahina ngunit matinis na hangin mula sa labas ay tila bumubulong sa kanya na magsalita. Sophia, simula ni Noel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. May sasabihin ako, pero hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Tumingin si Sophia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala ngunit bukas sa anumang sasabihin ni Noel. Ano iyon? Huminga ng malalim si Noel at sinabi ang kanyang nakikita. Hindi niya sinabi ang eksaktong detalye, ngunit sapat na upang maiparating ang panganib. Sa kabila ng kanyang takot, nakita niya ang kakaibang reaksyon ni Sophia. Hindi galit, hindi takot, ngunit pag-unawa. Naniniwala ako sa iyo, sagot ni Sophia na ikinagulat ni Noel. May mga bagay sa mundong ito na hindi natin lubos na nauunawaan, ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila totoo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Noel ang bahagyang kaginhawaan. Ngunit sa kabila ng pag-asa na dala ng sagot ni Sophia na natili ang tensyon sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi iyon sapat. Ang oras ay mabilis na lumilipas at ang imahe ng 10:00 ng gabi ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan. Paano niya haharapin ang katotohanan na maaaring hindi niya maiwasan ang lahat ng kamatayan kahit paanong gawin niya?